Binigyan ni Pangulong Duterte ng 10 araw ang negosyanteng si Lucio Tan para bayaran ang aabot sa 7 bilyong pisong utang di mano nito sa gobyerno. Banta pa ng Pangulo, ipapasara niya ang NAIA Terminal 2 na eksklusibong ginagamit ng PAL o ng Philippine Airlines. Nakikipagtulungan naman daw ang PAL para mabayaran ang kanilang obligasyon. May report si Lay Alves. Naglilitanya si Pangulong Duterte tungkol sa mga anyay may utang at di bayad na buwis sa gobyerno nang bigla niyang mabanggit sa talumpati niya sa Philippine Constitution Association o PhilConsa si Philippine Airlines President and CEO Lucio Tan. Isa dito, I did not accept his money. He is a contributor. Sabihin ko na, Lucio Tan. Doon na Ropal. Sabihin ko no. Because thank you, but other guys there. You are using government buildings, airport. You have a back utang dyan sa runway, di mo binabayaran. Ayon kasi sa Department of Transportation, may mahigit 7 bilyong pisong bayarin ng PAL sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at Manila International Airport Authority o MIAA para yan sa navigational charges at iba pang bayarin. Malaking bahagi ng utang ay noon pang 2015. Gusto ni Pangulong Duterte, bayaran ni Tan sa loob ng 10 araw ang utang ng PAL. Kung hindi raw magbabayad ng PAL, ipasasara raw ang NAIA Terminal 2 na eksklusibong ginagamit ng flag carrier. To solve the problem yourself, I will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what? I do not mind. If we sink, we sink. But I said we have to enforce the law. So you guys, if you are put into a great discomfort, sorry. Wala akong magawa. The law is the law. Ayon sa DOTR, nagpadala na sila ng demand letter sa PAL noon pang August 2016. Sinundan daw ito ng mga pag-uusap na nagresulta sa pagbabayad ng PAL sa CAAP ng 370 milyon. Nag-request daw ang PAL na pag-usapan kung maaring bayaran nito ang arrears sa loob ng 7 taon pero di raw pumayag ang DOTR. Kaya pinadalhan na raw nila ang PAL ng final demand letter bilang paghahanda sa mga angkop na legal action laban sa airline. Sa pahayag naman ng Philippine Airlines, sinabi nilang handa silang humarap sa negotiating panel at magsumite ng isang compromise agreement para raw maresolba na ang issue. Ang usapin sa hindi raw bayad na navigational charges ay ilang taon na raw hinihimay ng PAL sa CAAP. Nakikipagtulungan daw sila para ma-validate ang claims para sa pagbabayad ng kanilang obligasyon at patuloy daw silang makikipagtulungan. Lay Alves, GMA News.